Part 11. Nagkatitigan sila ng matagal hanggang sa unti-unting inilapit ni Louie ang mukha para silan siya ng halik sa labi. Marahan at sadyang puno ng emosyon. Kaya kahit hesitant si Zia ay kusa siyang bumigay dahil sa malambing nitong paraan. Ang mainit na halik ni Louie ay unti-unting bumababa patungo sa leeg. Nakikiliti si Zia maging sa hininga nitong mas lalong nagbibigay init sa kanya. Hindi nagtagal ay tuluyan siyang napayakap sa batok ng asawa. Ang isang kamay ni Louie ay nagsimulang humaplo sa likod patungo sa bewang hanggang sa mapangahas na itong humawak sa puwet niya. Sa ilang taon nilang pagsasama ay lagi siyang nagpipigil na lumikha ng ingay kaya lagi niyang kinakagat ang ibabang labi. Ngunit ngayon ay natural at kusang lumabas mula sa bibig niya ang ingay. Ang tunog ng halik ni Louie ay mas lalong nagbibigay sa kanya ng kakaibang sensasyon. Ang kamay nitong minamasahe ang likod niya ay lumipat na sa malulusog niyang dibdib. Gustong alisin ang sagabal na damit. Ako na ani Zia. Bago pa magusot ang husto ang damit ay siya na mismo ang kusang maghuhubad. Tumigil naman si Louie at naghubad rin gaya niya. Nang pareho na silang walang saplot maliban sa kanilang underwear ay muli siyang hinalikan ni Louie sa likod ng tenga habang unti-unting itinutulak patungo sa kama. Pagkatapos ay naupo siya at sumunod naman si Louie na tuloy lang sa paghalik. Ainal-alayan pa nga siyang mahiga sa kama. Umungol si Louie sa pagitan ng halik ng saglit na maglapat ang ibabang bahagi ng kanilang katawan. Kahit nagdedeliryo sa sarap ay napalunok ng laway si Zia dahil hindi nakaligtas sa pandaman niya ang maninigas nitong umbok. Kasabay ng muling pagbaba ng halik ni Louie patungo sa kanyang tiyan ay hinaplos naman nito ang binti niya paakyat sa hita. Dahan-dahan nitong inangat at ipinusisyon ang sarili sa kanyang gitna. Bumaba ang tingin ni Zia na hilong-hilo na sa ipinaparamdam sa kanya ng asawa. Bawat halik nito ay nagbibigay sa kanya ng kilati at kilabot. Mukhang napuna naman ni Louie ang pagtitig niya kaya nagangat ito ng tingin at nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. Matapos ay ngumiti ito ng nakakaloko, saka bigla na lamang dinilaan ng guhit sa kanyang hiyas habang suot pa ang underwear. Napasinghap si Zia at nanginag sa sensasyong naramdaman. Maging ang tuhod niyang nakasampay na sa balikat nito ay nanginag din. Louie kinakapos niyang bulong, nagmamakaawa. Mas lalong lumawak ang ngiti nito sa katuluyang hinubad ang natitira niyang saplot sa katawan. Lantad na ang pinakatatago niya. Matapos ay umiwas siya ng tingin dahil hindi na niya matagalan ang ginagawang panunukso nito. Ang kamay niyang nasa magkabilang bahagi ng kamay ay tuluyang dumapo sa buhok ni Louie. Hindi niya ito gustong sabunutan ngunit hindi niya mapigilan ang sarili dahil nilalaro na nito ang mislan niyang hiyas. Nang hindi na niya matagalan at maramdamang malapit na siya muli siyang nagmakaawa kay Louie. Na hindi naman siya pinahirapan pa. Mabilis nitong hinubad ang suot na salawal saka pumwesto sa gitna. Marahan pa nitong ikinusko sa hiyas ang nakatayong sandata bago dahan-daang ipinasok. Kasabay ay dumukwang ito at muli siyang hinalikan sa labi upang hindi gaanong masaktan. Dahil kahit ilang taon na silang nag-isip nang ay hindi masanay-sanay si Zia sa laki ng sandata ng asawa. Pakiramdam niya lagi ay una niya iyong karanasan sa tuwing maggagos sila. Masakit sa unang ngunit dahil sa halik at marahang paggalaw ni Louie ay unti-unti siyang nirelax. Hanggang sa nasasarapan na siya sa bawat galaw nito. Parehong mabibigat nilang paghinga at ungol ang maririnig sa buong kwarto. Ang dahan-daang pag-ul asterisk s ni Louie ay bumilis hanggang sa binabay asterisk na siya ng husto. Na kahit anong ingat ay talagang lumalabas ang natural na paraan ni Louie. Hindi basta-bastang nagbabago ang style nito sa pakikisiping na kahit ang pagdahan-dahan ay marahas pa rin ang pamamaraam nito. Matapos ang mainit na tagpo ay nagpa siya nang bumangon sa kama si Zia para maligo. Naiwan naman si Louie na nanigarilyo habang tutok na tutok sa kanya. Wag mo nang dalhin sa banyo ang kumot at nakita ko naman yang lahat, anito. Nakangiting umirap si Zia sa panunukso nito saka tuluyang pumasok sa banyo. Samantalang si Louie ay mabilis na tinapos ang paninigarilyo. Saka umalis sa kama para kumuha ng underwear at ayaw na niyang suotin ang nasa sahig. Nagbihis din siya at nagtungo sa terrace para damhin ang malamig na simoy ng hangin. Sinasayaw ng hangin ang dulo ng kanyang buhok. Ilang sandali pa ay napuna niyang natapos na sa pagligo ang asawa kaya lumingon siya. Dumiretso ito sa vicinity mirror matapos siyang hanapin at makita na nasa terrace.
Yumangay ang buong kwarto nang mag-blow dry ito ng buhok. Magtatagal pa si Zia at paniguradong mag-a-apply pa ng skincare sa katawan kaya aabalahin na lang niya sandali ang sarili sa cellphone habang naghihintay. Saka lang niya napansin na may mensahe sa kanya ang doktor ni Bea. Ayon sa pag-iimbestigang ginawa sa ospital ay tinurukan ng illegal drugs ang IV fluids. Kahit na iligtas sa tamang oras ay nagkaroon ng matinding damage ang internal organs ni Bea. Irreversible damage na matapos ang consultation ng mga expert ay nauwi sa conclusion ang mga ito na hindi na magtatagal sa mundo si Bea. Kalakip sa message ang pangalan ng naturang drugs. Nang i-search ni Louie ay nanginginig ang kamay niyang napahigpit ang hawak sa cellphone. Tuluyang nawala siya sa mood. Ang sayang naramdaman kanina ay naglahong parang bula. Lalabas lang ako saglit, palm niya kay Zia. Paglabas sa kwarto ay nagpunta siya sa study room at doon tinawagan ang taong sa tingin niya ay nasa likod ng nangyaring insidente kay Bea. Pagkasagot sa tawag ay agad na nagsalita si Louie sa malamig na tono, "Iyong nangyari kay Bea. Ikaw ba ang may kagagawan? Ano, ilang beses ko bang sasabihin na wala kaming relasyon?" Sigaw pa niya, "What are you talking about? Wala akong alam sa ibinibintang mo." Sa iritasyon ay biglang binaba ni Louie ang tawag. Matapos ay muling nanigarilyo. Nanggagalaiti siya sa galit at kailangan niyang kumalma. Matapos ay mariin siyang napapikit ng muling sumagi sa isip ang alaala ng kanyang kabataan. Tuldok-tuldok. Ang pag-alis ng kanyang amang si Wilbert at pagsunod ng inang si Lucia na naghi-hysterical habang siya ay nasa likod ng hagdan nakatagong pinapanood ang pagtatalo ng mga magulang. "Once you leave that door ay wag ka nang babalik." Sigaw ni Lucia. "Magsama kayong dalawa ng babae." Patuloy pa nito. Ngunit nang humakbang patungo sa pinto si Wilbert ay nagmamadali namang humabol si Lucia at hamarang sa pinto. Hindi ka pwedeng umalis. Paano mo magagawang iwan kami ng anak mo para sa ibang babae?" Ngunit hindi nagpapigil si Wilbert at puwersahang lumabas ng pinto. Nanghihina namang napaupo si Lucia habang umiiyak. Hanggang sa tuluyang mapansin ng anak. Ang alaalang iyon sa nakaraan ay naging buhay na bangungot para kay Louie sa loob ng maraming taon, na siyang naging dahilan kaya hindi niya gustong magmahal ng kahit sino. Sinundan kaagad ng tingin ni Zia ang asawa pagbalik nito sa kwarto. Nagtama pa nga ang tingin nilang dalawa nang magtungo ito sa cloakroom. Paglabas ay iba na ang suot nitong damit. "May pupuntahan ka?" tanong ni Zia. Lumapit ito at ngumiti na hindi aabot sa mga mata. "May kailangan lang akong asikasuhin sa kumpanya. Mauna ka nang matulog," tugon ni Louie na humaplos pa sa pisngi ng asawa. Matapos ay tuluyan ng umalis na hinatid na lamang ng tingin ni Zia. Maya-maya pa ay biglang naalala na kailangan niya palang uminom ng contraceptive pills. Kaya binuksan niya ang drawer sa side table at kumuha na rin ng tubig. Ngunit ilang sandali pa ay natigilan at natulala siya. Hindi na naman kasi gumamit ng rubber si Louie. Kapag hindi siya uminom ngayon ay paniguradong mabubuntis siya. Pero iyon naman ang gusto ng asawa. Ang magkaroon sila ng anak. Talagang nagdadalawang isip siya at sa huli ay nagpagpasyahang inumin ang pills. Hindi siya dapat magpakontrol sa emosyon at kagustuhan ni Louie. Hindi niya gustong mabuntis kung wala pang kasiguraduhan ang lahat. Pagkatapos ay saka na siya nagtungo sa kama para matulog at nakaharap pa sa pwesto ng asawa. Nakatulog siya sa paghihintay. Ngunit hindi umuwi si Louie. At hindi niya maiwasang mabahala. May nangyari sa kanila at matapos ay kailangan nitong magtrabaho. Sa madaling salita ay wala itong pahinga. Isa rin sa iniisip niya kung ano bang kailangang asikasuhin ito sa kumpanya para magtrabaho buong gabi. Ayaw niya mang mag-isip ng masama ngunit hindi niya maiwasan lalo pa at hindi nito ay dinitalye kung ano ang kailangan nitong gawin. Sa umagang iyon ay abala si Zia sa pagpaplantsa ng damit ng asawa nang muling sumagi sa isip ang sinabi nito. Na hinding-hindi na makikipagkita kay Bea. Habang nasa malalim na pag-iisip ay nolinagan niya ang pagbukas ng pinto kaya sumilip siya. Sa wakas ay nakauwi na si Louie pero halata ang pagod sa mukha. Diretso naman ito sa cloakroom kung nasaan siya sa kayamakap. Ganoon din ang ginawa ni Zia habang nakangiti pero bigla na lang naglaho ng bahagyang maamoy ang disinfectant sa damit nito. Ibig sabihin ay galing sa ospital si Louie at hindi sa kumpanya tulad ng ipinagpaalam nito.
Sa madaling salita ay nagsinungaling ito at sa malamang ay pinuntahan si Bea sa ospital. Dahil sino pa ba? Wala siyang kakilala na nasa ospital ngayon maliban sa babaeng iyon. Ang pangakong binitawan nitong wala pang isang araw ang lumilipas ay napako na. Una siyang bumitaw sa yakap. Maagang tumawag kanina si Secretary Alice para i-remind na may gaganaping meeting ngayon. Tumawag siya. Bakit, dito? Nagtatakang tanong nito. Kaya nga, hindi mo ba siya kasamang nagtrabaho kagabi? Balik tanong ni Zia, hindi ka raw niya makontak kaya tumawag dito sa bahay. Saka naman kinapaka pa ni Louie ang loob ng bulsa at inilabas ang cellphone na naka-off. Pag-on ay sunod-sunod ang messages at missed calls na pumasok kabilang na ang kay Alice. Ngunit wala ang kay Zia. Hindi ka tumawag o nag-text man lang. Hindi ka nag-aalala sakin. Ani Louie na halos magtunog nagtatampo. Isinampay ni Zia ang mga naplansyang damit saka nagsalita, alam ko namang nasa office ka lang, nagtatrabaho at ayokong makaistorbo sa ginagawa mo, makahulugan niyang saad. Wala namang napuna si Louie na nakuha pang humulik sa kanyang pisngi. Dapat pala pinahatid ko na lang tong damit mo sa kumpanya para hindi ka na nagpabalik-balik dito, saad pa ni Zia. Umiwas ng tingin si Louie, mukhang iniiwasang mapag-usapan ang pagtatrabaho niya kuno sa kumpanya. Ilang sandali pa ay sinabihan na lamang niya itong mag-quick shower para hindi malate sa trabaho. Saglit na tiningnan ni Louie ang oras sa suot na relo saka siya dinampyan ng halik sa labi bago magtungo sa banyo. Pagkaalis ng asawa ay halos mabuwal sa kinatatayuan si Zia. Hindi niya akalaing nagawa niyang hindi maiyak o manginig man lang habang kaharap si Louie. Nanlalamig siya ng husto at namumutla rin. Kahit anong pilit na huwag magpaapekto ay hindi niya mapigil ang masaktan. Sobrang sakit, harap-harapan siyang ginagag. Nanginginig ang nakakuyong niyang kamay habang matalim ang tingin sa pinto ng banyo. Matapos ay mariing napapikit ng humapdi ang mga mata. Pagmulat ay bumalik na sa normal ang kanyang ekspresyon. Kumalma na rin siya at pinagpatuloy ang ginagawa na parang walang nangyari. Nagkunwari siyang walang alam tulad ng dati. At inabala ang sarili sa pagpa-practice dahil nag-uumpisa ng maghanda si Samuel para sa classical concert. Madalas siyang umaalis para makipagkita rito o hindi kaya ay kay Joshua para na rin sa rehearsal. Ngunit sa araw na iyon, sa pag-uwi ay nakaabang na si Louie na nauna pang makabalik sa kanya. Kanina pa ko naghihintay, mukhang masyado kang busy ngayon, anito sa kayamakap at humapload sabay pisil sa bewang niya. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Zia na dahil nasa ganoong kondisyon si Bea ay siya ang pinagtutuunan ng pansin dahil hindi tamang galawin ng asawa ang babaeng may kapansanan. Hindi gaya niya na malusog at pwede pang magbuntis. Ikaw rin naman, ani Zia. Baka mamaya niyan may kumakalat na palang balita tungkol sa iyo dahil napapadalas na ang hindi mo pag-uwi, paaring niya pa. Makahulugan at may ngiti sa labing tiningnan ni Louie ang asawa sa pag-aakalang nagtatampo ito. Kaya bamulong siya ng mga salitang magugustuhan at paniguradong mag-aalis ng tampo nito. Kahit ang totoo ay palihim na nandidiri si Zia sa kasinungalingang sinasabi ng asawa. Mabuti na lamang at may dumating na katulong para ipaalam na handa na ang hapunan. Hinawakan ni Louie ang kamay nito at sabay silang nagtungo sa dining area. Sa halip na magkaharap ay tumabi siya para malagyan ng pagkain ang pinggan ni Zia. Kumain ka lang ng kumain at sigurado akong pagod ka, aniya. Habang kumakain ay nakangiti si Zia para ay pakitang masaya siya sa ginagawang pag-aasikaso ni Louie. Para hindi naman nakakahiyang nage effort ito kahit nasusuka na siya sa ginagawa nitong pagkukunwari. At nang nasa kwarto na silang dalawa ay humirit si Louie na pinagbigyan naman niya. Dahil kapag tumanggi siya ay baka makahalata itong alam na niya ang lahat. Ngunit kahit pumayag man siyang makipagsiping ay sisiguraduhin niyang hindi ito bibigyan ng satisfaction na gusto nito. Kaya hindi katakatakang madali siya muling napabilog dahil sa gwapong mukha ng asawa na dati na niyang kinahumalingan. Sa itsurang taglay nito ay napakadali lang talaga para rito na manipulahin siya. Hindi ba parang mas maaga pa para magkaanak tayo? Sabi mo nga, gusto mong magsimula tayo sa umpisa. Saka, masyado kang abala sa kumpanya at baka hindi mo ko matutukan sa oras na magbuntis ako. Gusto ko ay sabay nating parehong bigyan ng atensyon ang bata sa oras na manganak ako.
Sandaling natigilan si Louie, tila pinag-iisipan ang mga sinabi niya hanggang sa kinuha nito ang box ng rubber sabay halik sa kanyang labi. Napangiti si Zia nang tuluyan itong makumbinsi. Bumangon sa kama si Zia at naligo. Nilinis niya ng husto ang katawan at pagkatapos ay naglagay ng skincare na animo ay maaalis ang anumang naiwan na bakas meron ang asawa. Samantalang nagtungo naman ito sa study room, walang paabong umalis. Hindi na nagtanong si Zia kung saan ito pupunta at halata namang nasa ibang lugar ang isip nito. Habang magkasama nga silang dalawa ay ramdam niyang nasa malayo ang isip nito, na malamang ay na kay Bea. Iniiwasan niya talagang may malaman tungkol sa babae ngunit ilang araw lang ang lumipas ay tumawag ang ina ay naikwento nito ang nangyari kay Bea. Ayon kay Maricar ay pinaparusahan talaga ang mga taong gumagawa ng masama. Nakinig lang siya sa mga sinasabi ng ina hanggang sa nagpasya na itong tapusin ang tawag. Dumaan pang muli ang mga araw, nang maisipang ayusin ang mga damit ni Louie. Nakuha niya sa bulsa ng suit nito ang isang pamilya na invitation para sa isang private banquet na ang nagpadala pa ay si Joshua. Ngunit hindi si Louie ang recipient dahil walang iba kundi si Bea. Nang mga sandaling iyon ay halo-halong emosyon ang naramdaman ni Zia. Ngunit sa huli ay pinili na lamang niyang magsawalang bahala. Binalik niya sa bulsa ang invitation saka nagtungo sa terrace para damhin ang simoy ng hangin. Niyakap niya ng mahigpit ang sarili. Nilalamig siya pero hindi dahil sa hangin. Gusto niyang maiyak ngunit hindi niya ginawa. Pagod na ang mga mata at ang damdamin niyang hindi na natuto. Matapos ang ilang minutong pananatili sa labas ay pumasok na siya sa kwarto at nahiga sa kama, hindi pa rin bumabalik si Louie. Na nasa study room, nagpapalipas ng oras at nakakaubos na ng ilang stick ng sigarilyo nang hindi na mamalayan dahil sa kakaisip sa asawa at kay Bea. Nakasandal sa sofa, naninigarilyo habang hawak sa isang kamay ang medical record ng huli. It was issued by the experts of Rodriguez Hospital, that after a lot of experiments and consultations, Bea suffered from acute kidney failure. Hindi niya maiwasang malungkot sa taong tumulong sa kanya para muling magising mula sa pagka-comatose. Wala man siyang nararamdaman kay Bea ay hindi niya maiwasang mag-guilty. Lalo pa at malakas ang kutob niyang siya ang dahilan kaya nanganib ang buhay nito at ngayon ay nagdudusa sa nakuhang sakit. Nang maubos ang laman ng pakete ng sigarilyo ay bumalik na siya sa kwarto at baka kanina pa naghihintay sa kanya si Zia. Paghawak sa doorknob ay natigilan siya at ilang sandali pa ay isang desisyon ang nabuo sa isipan. Kailangan niyang bumalik sa ospital para kay Bea. Madilim ang kwarto pagpasok at inakalang natutulog na si Zia. Nagpalit lang siya ng damit at aalis na sana nang magsalita ito, "Aalis ka." Lumapit siya at hinaplos ang magandang mukha ng asawa. "Babalik ako sa office at may kailangang asikasuhin," pagsisinungaling ni Louie. Pupungay-pungay naman itong tumitig sa kanya. Yumuko siya para halikan ang noo ni Zia. "Mabilis lang naman at pagkatapos ay uuwi rin ako agad." Tipid naman itong ngumiti kaya muli siyang yumuko para humalik naman sa labi. Pagkatapos ay tumayo na siya ngunit agad niyakap ni Zia sa bewang na pinipigilan siyang umalis. Hinawakan ni Louie ang nakapulupot nitong braso sa kanyang bewang. "Ba't parang ang clingy mo ngayon?" Aniyang nakuha pang magbiro. Ngunit humigpit lang ang yakap ni Zia saka nagsalita, "Sa makalawa na ang wedding anniversary natin. Mag-celebrate tayo sa labas." Natawa naman si Louie dahil naglalambing lang pala ito. "Oo naman, kahit ano pang gusto mo sa araw na yon ang gawin natin." "Sabi mo yan, eh. Uubusin ko lahat ng laman ng card mo." Muling natawa si Louie hanggang sa magring ang kanyang cellphone. Hindi na kailangang alamin dahil paniguradong galing sa ospital ang tawag. Kaya mabilisan niyang hinalikan si Zia at nagmamadali nang umalis. Pagkasakay sa kotse ay bigla niyang naalala ang invitation card galing sa assistant ni Samuel. Mabuti na lamang at sinuot niyang muli ang suit sa pagmamadali. Nasa bulsa pa rin ang card kaya nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang wala na roon o baka ay nakita ni Zia. Sa kanya ipinagkatiwala ni Bea ang invitation card dahil nangako siyang sasamahan ito sa araw na iyon. Samantalang pagkaalis ng asawa ay bumangon sa kama si Zia at nagtungo sa terrace. Muling dinama ang malamig na simoy ng hangin kahit bigo. Dahil ang buong akala niya ay mapapansin ni Louie ang nararamdaman niya, na may mali ngunit wala. Sa tingin niya ay masyado itong nakafocus kay Bea para mapansin pa siya.
Dahil sa madalas na pagpunta ni Louie sa ospital ay nakarating ang balita kay Maricar sa tuwing nagpupunta silang mag-asawa para sa rehabilitation ni Arturo. Kaya inaya niya minsan si Zia sa isang coffee shop para makausap. Malinaw pa sa kanya ang huling pagpunta ng manugang sa apartment at inakalang nagbago na ng tuluyan si Louie ngunit hindi pala. Ngayon ay hindi niya maiwasang mabahala sa kaawa-awang anak. Iyon na nga ang nasagap kong balita na may malubhang sakit ang babaeng, yun, aniya saka tinanong si Zia. Ayos ka lang ba anak, anong plano mo ngayon? Patuloy niya pa kahit nangangati na siyang magpayo na kung hindi nito makuha ang puso ng asawa ay mas mabuti pang ang bulsa na lamang nito. Ngunit sa huli ay pinayuhan na lamang itong magbuntis para kahit anong mangyari sa hinaharap ay ito pa rin ang kikilalaning legal. Walang reaksyon si Zia at napatungo na lamang habang hinahalo-halo ang inumin sa harapan. Walang balak sabihin na gusto rin ni Louie na magkaanak na silang pareho. Para kay Zia ay kontento na siya sa nakukuhang pera. Ang 2% shares ng Rodriguez Company na hindi na niya kailangang magtrabaho hanggang sa pagtanda. Kaya bakit niya pagugustuhing magkaanak? Baka iyon pa ang maging dahilan para matali siya kay Louie habang buhay. At hindi niya iyon gustong mangyari dahil gusto niyang makawala sa kamay nito. Sa ngayon ay imposible pa niya iyong magawa kaya dadahan-dahanin niya ang pagpaplano. Zia, anak, magsalita ka naman at nag-aalala ako para sa iyo. Kahit ano, magsabi ka lang sakin. Umamin ka, tinatrato ka ba niya ng masama? Umiling siya at tipid ng ngumiti. Masyado siyang busy kay Bea kaya paano niya pa ako mahaharap? Ma, huwag niyo na po akong alalahanin at hindi na ako gaya ng dati na mahina, matapos iyong sabihin ay napakurap siya ng may nagbabadyang luha na papatak sa kanyang mga mata. Panipi. Marami na akong pinagdaan ng hirap kaya walang-wala lang to sakin. Malungkot na napanatag si Maricar sa kahinawakan ng kamay ng anak. Bukas na nga pala ang wedding anniversary niyo ni Louie. Sa tingin ko'y dapat niyo tong pag-usapang mabuti. Tumanggo naman si Zia at saka ipinaalam ang plano niya para bukas. Sinabi niyang nagpabok siya ng romantic candlelight dinner sa isang mamahaling restaurant at nasabi na rin ito kay Louie. Bahagya namang natuwa si Maricar ngunit para kay Zia, ay isa na lamang simpleng dinner ang magaganap. Pasado 8:00 ng gabi ay nasa restaurant na si Zia, hinihintay ang pagdating ng asawa. Suot ang mamahaling damit at alahas. Pero walang kabuhay-buhay ang kanyang mukha. Makailang beses na kasi siyang tumatawag kay Louie na tanging si Alice ang sumasagot at tila kabado. Nasa meeting pa si Sir, kaya hindi pa siya makakapunta riyan, ma'am, anito. Ganun ba? Sige at hihintayin ko na lang siya rito, saad ni Zia. Nang marinig yun ay mas lalong nahirapan si Alice. Kahit sanay na sa nangyayari sa mag-asawa at madalas magselos kay Zia ay hindi niya maiwasang maawa rito. Lalo pa at nakikita ng dalawang mata niya si Louie na abala kay Bea. Hindi niya maintindihan kung bakit mas matimbang ang babae kaysa sa asawa nito. Sa huli ay mabigat siyang napabuntong hininga sa kamuling nagsalita, okay, sasabihan ko na lamang si Sir. Matapos ay tuluyan ng tinapos ang usapan. Samantalang sa restaurant ay tinawag ni Zia ang waiter para sa wine. Hanggang sa lumipas ang oras at eksaktong 9:00 ng gabi ay hindi na nakatiis ang waiter sa paghihintay. Ma'am, isi-serve na po ba namin ang appetizer? Anito? Nakangiting tumanggo si Zia dahil wala pa nga pala siyang kinakain simula kanina. Ngunit kahit na iserve na ang pagkain sa kanyang harapan ay hindi niya naman magawang kainin kahit na isang kagat lang. Wala siyang gana. 2 oras ang lumipas nang dumating si Louie. Halata ang pagod sa itsura at iritasyon. Di ba sinabi ni Alice na may meeting pero bakit naghintay ka pa rin dito? Anito, sayang ang pina-reserve ko at wedding anniversary natin ngayon, hindi pa tapos ang gabi kaya pwede pa nating i-celebrate, kalmadong tugon ni Zia. Nawalan na ng pake para magalit. Nagtagal ang titig ni Louie sa asawa. Ang ganda ni Zia sa ayos nito ngayon kaya bahagyang nawala ang iritasyong naramdaman mula pa sa ospital. Ang amoy ng disinfectant, iba't ibang gamot maging ang walang tigil na pag-iyak ni Linda. Lahat iyon ay unti-unting naglaho habang pinagmamasdan ng asawa. Kaya kumalma siya at bahagyang gumaan ang pakiramdam. Sorry, at masyado lang naging busy, saad ni Louie. Ayos lang, ang importante ay nandito ka na this coming Saturday may gusto nga pala akong ipakilala sa yung importanteng tao.
Can you arrange your time that day? Tumigil sa pagkain si Louie at uminom ng wine. Iniisip ang lakad nilang dalawa ni Bea na sa Sabado rin. Iyon ang araw kung saan ay sasamahan niya ito para sa private banquet ni Samuel. Nauna si Bea kaya iyon ang uunahin pero hindi naman niya pwedeng baliwalain ang asawa. May meeting ulit sa kumpanya. Importante iyon kaya kailangan kong attend. Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang? Pagdadahilan ni Louie. Mukha mang kalmado ngunit ang kamay ni Zia na nasa ilalim ng table ay nanginginig dahil sa samot-saring emosyong nararamdaman. Magkaganoon man ay nagawa niya pa ring ngumiti para ay pakitang ayos lang sa kanya ang pagtanggi ni Louie. Minsan lang kami magkita at baka hindi na maulit. Tumayo naman si Louie saka siya dinampyan ng halik sa ulo. I'm sorry talaga. Bilang pambawi ay magsabi ka lang kung may gusto kang bilhin at ako na mismo ang bahala, pambawi agad sa hindi pagsama. Mariin pa ring nakakuyom ang kamay ni Zia at parang tinutusok ng daan-daang karayom ang kanyang puso. Kahit alam niyang nagsisinungaling ito at si Bea naman talaga ang kasama sa araw na iyon ay umaasa pa rin na siya ang pipiliin. At kahit nagbabadya na ang luha sa kanyang mata ay pinilit niya pa ring ngumiti. Paimpol niyang pinunasan ang mga mata at pagkatapos ay hinarap si Louie. Hinawakan niya ang pisngi nito at nangangakong ito na ang huling beses na gagawin iyon. Ayos lang, hindi mo na kailangang gawin yon. Dahil hindi naman iyon ang gusto ni Zia. Nagtagal naman ang tingin ni Louie dahil may pakiramdam siyang tila may alam ang asawa ngunit hindi rin siya sigurado. Ayaw naman niyang magtanong at baka tuluyan itong makahalata. Bumalik siya sa pag-upo at kumain. Matapos ay nagpaalam na hindi makakauwi at may kailangan pang tapusin sa opisina. Samantalang si Zia ay nanatili pa ng ilang minuto sa restaurant. Nakatulala sa kawalan. Sa huli ay siya lang pala itong nag-akalang may pag-asa pa para sa kanilang dalawa. Na isang malaking kalokohan lang ang nais ni Louie na magsimula silang muli. Mabuti na lamang at natuklasan niya ng maaga bago pa maging huli ang lahat. Maya-maya pa ay nilinggan niya ang ilang staff na naabala na niya ng husto. Tumayo siya at saka lumapit para bayaran lahat ng nagastos ngayong gabi kasama na ang pag-rent sa buong restaurant. Sa paglabas ni Zia sa restaurant at pagbalik sa kotse ay saka lang niya naalalang kanina pa naghihintay ang driver nilang si Lito. Babalik na po ba tayo, ma'am? Anito? Napabuntong hininga siya ng mukhang hindi naman ito nenas. Bumaling siya sa labas ng sasakyan at pinagmasdan ang madilim na paligid. Manong Lito, gusto ko pong maglakad pauwi at kayo na lang po ang bumalik sa subdivision, ani Zia. Mula sa rearview mirror ay kitang-kita ang pagkunot noo nito. Masyado na pong malalim ang gabi para maglakad kayo sa labas, ma'am. Paniguradong magagalit po si Sir pag nalaman niya, Hindi niya naman po malalaman kung hindi niyo sasabihin, saad ni Zia. Natahimik ang driver hanggang sa napagdesisyon ng pagbigyan siya sa nais. Ngunit hindi ito umalis, bagkus ay sinundan lamang siya habang naglalakad sa kalsada. Wala nang ideya si Zia kung ilang minuto o oras na siyang naglalakad. Hanggang sa makarating sa isang old graffiti wall na napupuno ng iba't ibang nakakatawang jokes pero ang karamihan sa nakasulat ay tungkol sa confessions. Naupo si Zia at hinaplos ang napakaliit at halos hindi na mabasang sulat kamay sa ibaba ng pader. Zia loves Louie forever and ever. Naluluha siya habang pinagmamasdan ng sulat. Teenager pa siya nang isulat ito pero ngayon, makalipas ng maraming taon ay parang wala ng halaga ang confession na sinulat. Maya-maya pa ay lumapit ang driver para sabihing pumasok na siya sa kotse at 2:00 na ng madaling araw. Hindi na nagmatigas si Zia at saka bumalik sa sasakyan matapos humingi ng paumanhin sa abalang nagawa kay Lito. Nang makauwi sa bahay ay saka lang niya napansin ang message ni Louie na muling nagsosorry sa kanya. Hindi na siya nag-reply at nagpasya na lamang matulog dahil sa napagod maghintay. Kinaumagahan ay may dumating na delivery para sa kanya. Isang set ng ruby jewelry. Sa quality at size pa lang ay nasisiguro na ni Zia na sobrang mahal ng pagkakabili sa alahas. Nag-text siya kay Louie at nagpasalamat sa ibinigay nito para sa wedding anniversary nilang dalawa. Sinabi niya pa sa message na nagustuhan niya ang regalo nito. Matapos may send ang mensahe ay basta na lamang niyang hinagi sa sulok ang jewelry box. Hindi naman nag-reply si Louie na inaasahan na niya dahil malamang ay abala ito kay Bea. Hanggang dumating ang araw ng Sabado.
Sa hapon na iyon ay umuwi si Louie. Ang mga katulong na agad nakapansin ay dali-daling nagtungo sa theater room para ipaalam kay Zia ang pagbabalik ng asawa. "Ma'am, dumating na po si Sir." Masayang saad ng katulong. Nagpa-practice siya ng mga oras na iyon. Sa tingin niya ay umuwi si Louie para magpalit ng damit at kailangan nitong samahan si Bea para sa private banquet. Huminto siya sa page ensayo at patungo sana sa kwarto para makita si Louie. Sakto namang paakyat na ito sa hagdan kaya nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Ilang araw silang hindi nagkita na dalawa at sa tuwing umuwi ito ay tila nadidagdagan ang pagod sa mukha ni Louie. Sobra-sobra marahil ang pag-aalaga nito kay Bea para humantong sa ganoong itsura. Ngumiti si Zia para ay pakitang normal pa rin ang lahat at wala siyang nalalaman sa kalokohang pinaggagawa ng asawa. "Welcome back." Masigla niyang bati. Nanatili namang seryoso ang tingin ni Louie. Kahit nakangiti pa ay hindi may tatago sa mga mata na may alam na ito. Hindi maganda ang kondisyon niya, Zia, pag-amin niya. Hindi na kailangang sabihin kung sino dahil nasisiguro ni Louie na mahuhulaan nito kung sino ang tinutukoy niya. Naglaho ang ngiti sa labi ni Zia ngunit nanatiling hindi apektado. "Ngayong nakabalik ka na, pwede na ba nating i-meet yung taong gusto kong ipakilala sa'yo?" Pag-iiba ng usapan. Kung sasabihin ni Louie na hindi ito makakasama dahil kailangang alagaan si Bea ay maiintindihan niya pa, basta maging honest lang ito at hindi na muli pang magsinungaling. Ngunit hindi, wala siyang nakuhang explanation mula sa asawa. Sa halip ay nanigarilyo muna ito bago magsalita, "Pakihanda ako ng damit na susuotin at kailangan kong bumalik kaagad sa kumpanya," utos ni Louie. Napatungo si Zia para itago ang pagkadismaya. Kahit bistado na ay gagawa pa rin ito ng dahilan para pagtakpan ang kasinungalingan. "Okay, sandali at ihahanda ko lang para sa'yo. Siya nga pala, kakain ka ba rito? Kailangan ko agad umalis," ani Louie na hindi na pinatapos ang sasabihin ng asawa. "Saka na lang tayo mag-dinner kapag natapos ko ng lahat ng kailangan kong tapusin." Huminga lang ng malalim si Zia at saka nagpatuloy patungo sa kwarto. Hinanda ang damit at relo na susuotan nito. Pinili niya ang kulay na pinakabagay kay Louie na tinernuhan niya ng kakulay rin na necktie. Habang abala sa ginagawa ay natigilan siya nang maramdaman ang pagyakap ni Louie mula sa likod. Idinantay pa nga nito ang baba sa balikat niya na tila naglalambing. "Are you mad?" anito. Dahil sa yakap ay agad na amoy ni Zia ang medicine mula sa katawan ng asawa. Hindi niya gusto ang amoy pero hindi niya pinahalata. "Of course not, sa kayang kamay mo lumilikot. Tandaan mong babalik ka pa sa kumpanya," aniya dahil humahaplos-haplos na ang kamay nito sa tiyan pababa sa hips. "Really? How considerate of you," ani Louie. "Naman, baka nakakalimutan mong nasaki ng 2% shares ng kumpanya. I enjoy the fruits of your labor." Bahagyang natawa si Louie at pagkatapos ay nagpaalam na magsa-shower. Pagkatapos maligo at magbihis ay napansin niya sa harap ng vicinity mirror si Zia na nag-aayos. Sa tingin niya ay paalis na rin ito para makipagkita sa tinutukoy na importanteng tao. Kahit nagmamadali ay hindi pa rin niya kinalimutang magpaalam at gawaran si Zia ng halik sa labi. "I'll be back to spend the night with you," aniya. Pagsakay sa kotse ay napatingala siya sa sariling kwarto dahil ramdam niya ang panlalamig ni Zia kahit anong pilit nitong tago. Inaasahan nga niyang magtatanong ito pero hindi, na ikinadismaya niya. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone dahil tumatawag si Bea. "Hello, Louie. Ready na ko, kailan ka darating para sunduin ako?" Masigla nitong wika. Muling napatingala sa kwarto si Louie nang sagutin ang tanong nito, "Papunta na ko." Saka nagmaneho. Ngunit pagdating sa venue ay nabigla siya nang makita ang asawa sa private banquet ni Samuel. Habang si Zia ay natural lang ang ekspresyon, kalmado. Ni hindi nga naapektuhang makitang tulak-tulak ng asawa ang wheelchair kung saan ay sakay si Bea. "Sinusundan mo ba ako, Zia?" ani Louie. Ngumiti naman siya saka inilabas sa dalang bag ang invitation na gaya ng meron ang mga ito. "Louie, di ba sinabi ko sayong may ipapakilala akong importanteng tao?" Saka inilahad ang kamay sa venue. Nasa loob siya, si Mr. Samuel. Naging matalim ang tingin ni Louie nang mapagtanto na matagal na palang alam ng asawa na sa private banquet ang punta niya at hindi sa kumpanya. Humakbang siya palapit at mahigpit na hinawakan ang braso nito.
Don't touch me, mababala ngunit kalmadong saad ni Zia. Nagpumiglas at nang makawala ay umatras. Nasaan na yung pangako mong hindi na makikipagkita sa kanya? Tinanong kita kanina, binigyan ng chance pero ang kumpanya pa rin ang ginawa mong rason sa kasinungalingan mo. Ang dami mong pagkakataon para maging totoo pero hindi mo ginawa. Ginagawa mo kung tanga. Muli siyang hinawakan ni Louie. Tumigil ka, Zia. Napaismid siya. Wala pa siyang ginagawa pero pinapatigil na. Nage, eskandalo ba siya? Hindi. Kahit nanginginig na sa galit ay hindi niya iyon gagawin. Waste of time. Sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam kahit ano pang gawin yung dalawa, wala na akong pakialam. Pero Louie, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan mo pang sabihin na gusto mo ko. Na gusto mo na magsimula tayo ulit. Para saan ang mga kasinungalingang yun? And you know what? Nang malaman ko na nakikipagkita ka ulit sa kanya, bigla akong nandirik. Nasusuka ako every time na hahawakan mo ko, saad pa ni Zia. Dumilim ng husto ang aura ni Louie ngunit hindi nagpatinag at pinantayan ang masasakit na salitang sinabi ng asawa, nandidiri ka sakin, pero sarap na sarap ka naman sa tuwing binabayo kita, sagad pa nga. Nakalimutan mo na pinaggagawa natin. Nanlilisik na tumingin si Zia sa mga mata nito. Nang gagalaiti man sa galit ay naroon pa rin ang emosyong kahit laging nararamdaman ay hindi siya masanay-sanay. Nanubig ang kanyang mga mata at nagbabadyang palm attack. Nagangat naman ng kamay si Louie at pinunasan ang luha sa gilid ng mata ng asawa. Matapos ay napaismid, hindi nga ako naging honest sa'yo. Pero may pinagkaiba ba satin? Nakuha mo pang magkunwaring. Walang alam. Nagsinungaling ka rin, pareho lang tayo. Nang inag ang labi ni Zia. May tayo ba? Kasi sa pagkakaalam ko, kayo lang ang may relasyon ni Bea. Matapos ay tinulak niya ito para malayo sa kanya saka inayos ang sarili maging ang suot na damit. Haharap siya sa maraming tao at tutugtog kaya hindi niya gustong maapektuhan ang performance niya mamaya dahil sa emosyong nararamdaman. Nasa ganoon silang sitwasyon nang lumabas sa venue si Joshua at agad siyang napansin. Zia, what are you doing here? Kanina pa naghihintay si Mr. Samuel sa'yo sa loob. Pati ang ibang guest ay excited nang makita ka, Anito. Napangiti naman si Zia upang itago ang nangyayari. I'll go in right away, saad pa niya. Nang mga sandaling iyon ay sakalang napansin ng binata sina Louie at Bea. Kumunot agad ang noo saka nagsalita, Mr. Rodriguez, hindi ba't si Zia ang asawa mo? Pero bakit si Miss Bea ang kasama mo ngayon? May guest kaming journalist sa loob, baka ma-issue kayo, pahayag nito. Naging madilim ang titig ni Louie at hindi naman nagpatalo si Joshua. Nagsukatan ng tingin ang dalawang lalaki. Samantalang si Bea na nasa wheelchair ay mapatla na ang mukha. Pinaghandaan niya ng husto ang private banquet ngayong gabi sa puntong nagsuot pa siya ng diaper. At sobrang ganda ng damit at alahas na suot. Inaasahan niyang siya ang magiging bida para sa gabing ito pero dahil kay Zia ay nasira ang pangarap na iyon. Wala nang silbi para matuto pa kay Samuel dahil si Zia ang kailangan nitong musician, hindi siya. At sa isang iglap ay napadaing siya. Louie, ang sakit. Ibalik mo ko sa ospital. Hiyaw ni Bea. Napatingin naman si Louie at nang makitang pinagpapawisan at namimilipit ito sa sakit ay walang pagdadalawang isip na binuhat niya si Bea sa kadumiretso sa kotse. Habang si Zia ay nakatanaw sa asawang papalayo habang buhat ang ibang babae. Puno ng awa si Louie para kay Bea pero sa kanya ay wala. Tuluyang kinalimutang may asawa ito kaya sa paanong paraan siya naniwala na magbabago at may nararamdaman sa kanya si Louie. Samantalang napabuntong hininga naman si Joshua sa katiningnan si Zia ng may pag-aalala. Gusto mo bang umuwi? Pwede ko namang sabihin kay Mr. Samuel na masama ang pakiramdam mo o may nangyari lang na emergency. Suhestyon pa. Umiling si Zia. Ayokong maging unsuccessful ang umuusbong kong career na gaya ng marriage life ko kaya tere na loob. Saka nauna nang pumasok sa venue. That night, the private banquet was surprisingly successful. Tumugtog si Zia sa harap ng mga guest at sobrang proud ni Samuel nang ipakilala siya sa lahat. Halo-halong lungkot at tuwa ang naramdaman niya ng gabing iyon kaya hindi na napigilan ni Zia na uminom ng marami. Sa pag-uwi ay hindi na komportable ang pakiramdam niya hanggang sa sumakit ang tiyan. Sinabihan naman ng driver ang katulong na ipaghanda siya ng tsaa at baka sakaling bumuti ang lagay.
Ngunit nang balikan ng katulong si Zia ay natagpuan na siyang nakahandusay sa sahig na pinagpapawisan habang hawak ang tiyan at namimilipit sa sakit. Ma'am, hiyaw ng katulong at dali-daling lumapit. Ano pong masakit, dadalhin na po ba namin kayo sa ospital? Gustuhin mang magsalita ni Zia ay hindi niya kaya. Parang sinasaksak ang tiyan niya at naluluhan na sa sakit. Kaagad humingi ng saklolo ang katulong para madala siya kaagad sa ospital. Matapos ay tinawagan si Louie ngunit hindi naman sumasagot. Nagtulong-tulong ang mga katulong na mabuhat si Zia dahil hindi na makatayo. Pagsakay sa kotse ay nagawa pang mag-request na huwag sa Rodriguez Hospital dalhin kahit nahihirapan na. Ayaw makita si Louie. Tumanggo naman ang driver saka nagmaneho ng mabilis. Pagkarating sa ospital ay agad inasikaso si Zia. Ayon sa pagsusuri ng doktor ay may acute gastric spasm o stomach spasms dahil pag-inom ng alak at pabago-bagong emosyon. Binigyan naman siya ng gamot at pinayuhang manatili muna ng isang araw sa ospital. Kinaumagahan ay bumuti na ang pakiramdam ni Zia. Ang katulong na sumama sa ospital ay agad inasikaso ang discharge papers. Kaya habang naghihintay ay naisipan niyang maglakad-lakad muna na mas lalong ikinabuti ng kanyang pakiramdam. Pagbalik sa kwarto, hindi pa man niya nabubuksan ang pinto ay narinig niyang may nagtatalo sa loob. Pamilyar sa kanya ang boses si Louie. Yes, I don't like her pero hindi ko hahayaang magkagusto siya sa isang tulad mo, anitong halata ang panghahamak sa tono ng boses. Hindi ko hahayaang mapunta siya sa iyo, patuloy pa nito. No, cause I haven't had enough fun yet. Kahit gustong malaman ni Zia kung sino ang kausap nito ay mas gugustuhin na lamang niyang tumakbo palayo matapos marinig ang binitawang salita ni Louie. Sobra siyang nasaktan sa ginawa nitong pagsisinungaling at pambibilog sa kanya. Pero ito at maririnig pa sa mismong bibig nito na pinaglalaroan lang pala siya, isa siyang laruan para kay Louie. Unti-unti siyang umatras para umalis sa lugar ngunit nakabunggo niya ang katulong na umasikaso sa discharge papers. Ma'am Zia, nandito lang pala kayo. Kanina ko pa po kayo hinahanap. Dahil sa may kalakasan ay nakaabot sa pandinig nina Louie at Patrick na nasa loob ng kwarto ang sinabi ng katulong. Kaya biglang bumukas ang pinto at namumutlang napatingin si Louie. Ngunit nakabunggo niya ang katulong na umasikaso sa discharge papers. Ma'am Zia, nandito lang pala kayo. Kanina ko pa po kayo hinahanap. Dahil sa may kalakasan ay nakaabot sa pandinig nina Louie at Patrick na nasa loob ng kwarto ang sinabi ng katulong. Kaya biglang bumukas ang pinto at namumutlang napatingin si Louie. Nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Napagmasdan ni Louie ang ayos ng asawa sa suot nitong hospital dress. Halatang matamlay pati ang mukha ay mapatla. Habang si Zia ay walang buhay itong tinitigan. Parang kailan lang nang sinabi niya ang mga katagang ito kay Louie. Paano kung sabihin ko sa iyong hindi na babalik pa ang dating ako? Iyong Zia na mahal ka, anong gagawin mo? At nang mga sandaling iyon ay sinabi ni Louie na, ang importante ay kasama kita, na akin ka, iyon lang mahalaga sakin, Zia. At ginawaran pa siya ng halik sa labi. Ngunit sa Huli Avenue wala rin palang silbi ang binitawan nitong salita. Zia ani Louie na gustong humawak ngunit mabilis na tinulak ni Zia. Naluluha siya at nanginginig ang labi dahil sa emosyong nararamdaman. Napakatanga ko talaga at naniwala ako sa lahat ng mga sinabi mo, Louie. Umasa akong kahit kaunti ay may nararamdaman ka na sakin pero isang malaking kalokohan lang pala ang lahat. Hanggang sa huli ay isa lang akong parausan para sa'yo na kailangan lang dahil napapakinabangan pa. Sa pagtulo ng luha ni Zia ay marahas niyang pinunasan ang pisngi saka nagpatuloy, you haven't had enough fun, right? So, kapag nakontento ka napakakawalan mo na ba ako? Cause I can't afford to play with you. Matapos iyong sabihin, kahit anong pidgel ni Zia ay sunod-sunod na nagbagsakan ng luha sa mga mata. Tinangka ni Louie na hawakan ito ngunit hindi siya pinahintulutan at mas lalo pang umatras palayo. Sa itsura ni Zia ngayon ay talagang nakakaawa siyang tingnan sa suot na hospital dress. At kahit nanlalabo ang paningin dahil sa luha ay tinitigan niya ang mukha ni Louie. Don't you ever touch me. Hindi ko matagalan ang pandidiri sa'yo. Matapos ay tuluyang umalis. Sandali lang, Zia. Saad ni Patrick sa kahumabol. Hindi na nais pang pakinggan ni Zia ang sasabihin ni Louie.
Ipinaling lang niya ang tingin sa ibang direksyon at ilang sandali pa ay inutusan ng driver na magmaneho na paalis. Naistatuwa sa kinatatayuan si Louie hanggang sa maisipang sundan ng asawa. Nang makarating sa bahay ay biglang tinapakan ang brake kaya lumikha ng kakaibang ingay ang gulong. Lumabas siya ng sasakyan saka pumasok sa loob ng bahay at nakasalubong ang isang katulong na paakyat sa hagdan, may dalang sopas. Nasa taas po si Ma'am Zia, pahayag kaagad nito. Patakbo naman siyang nagtungo sa kwarto at binuksan ang pinto para lang makaamoy ng nasusunog. Zia, sigaw niya ay hinanap ito. Bahagya pa siyang natigilan nang mapansin na basa ang sahig at nasa ibaba ng kama ang wedding picture nila. Matapos ay napansin ang vicinity mirror ng asawa dahil bukas ang isang drawer. Pagtingin ay wala na roon ang diary ni Zia. Nakarating sa bahay ang kotseng sakay si Zia. Lumabas siya sa sasakyan na hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanya. Mas gusto nga niyang maramdaman sa katawan ang malakas na buhos ng ulan. Baka sakaling ma-wash out ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagpapasok sa loob ng bahay ay basa na si Zia at tumutulo mula sa katawan ng tubig papunta sa sahig. Walang katulong ang nagtangkang lumapit sa kanya kahit nag-aalala. Dumiretso si Zia sa kwarto at ang pinakauna niyang nakita ay ang wedding picture nilang dalawa ni Louie. Pinakatitigan niya ang masayang mukha sa larawan hanggang sa tuluyan siyang lumapit. Tumuntong sa kama at marahas na inalis ang nakasabit na wedding picture. Sa ginawang iyon ay nasugatan ang kamay niya sa gilid ng picture frame. Ngunit kahit may pamatak na dugo sa kamay ay walang reaksyon si Zia. Tinitigan lang niya ang sugat na parang walang nangyari. Pagkatapos ay hinagis sa sahig ang wedding picture nila ni Louie. Sunod naman ay nagtungo siya sa vicinity mirror na makikita ang sariling refleksyon. Mukha siyang miserable at nakakaawa sa harap ng salamin. Pinakatitigan niya ang sarili na nilalamig na basa ang buhok at suot na damit. Sa itsura niya ngayon ay sino ang hindi makakapagsabing iniwan siya ng asawa. Inabandona. Ilang minuto siyang nakatayo sa harap ng salamin hanggang sa buksan niya ang drawer at inilabas ang diary na siyang naging paitong saksi sa pagmamahal niya kay Louie. Pagbuklat niya ay agad nabasa at nabahiran ng dugo mula sa kamay ang pahinang ngunit wala siyang pakialam. Muli niyang binalikan at binasa ang ilang nakasulat sa diary na wala ng halaga para sa kanya ngayon. Tumutulo ang luha ni Zia habang pinagmamasdan ang sulat kamay sa diary. Sobra siyang naaawa sa dating siya na mahal si Louie. At ngayong binalikan niya ang alaala ng nakaraan ay napapaisip siya kung ano nga ba ang minahal niya sa manlolokong asawa. Puwersado niyang sinara ang diary saka kinuha ang lighter ni Louie na nasa drawer at mga wedding pictures nilang pinakaiingat-ingatan pa niya, maging ang photo na nakadisplay sa side table. Matapos ay kinuha niya ang aluminum trash bin saka nagtungo sa terrace. Malakas pa rin ang buhos ng ulan na bahagyang umaabot sa terrace. Nilapag niya sa dulong bahagi ang basurahan saka sinindihan ang dulo ng diary. Nang kumalat na ang apoy ay itinapon niya sa loob ng basurahan kasunod ang wedding pictures. Nag-reflect sa maputlang mukha ni Zia ang liwanag na nagmumula sa nasusunog na diary at wedding pictures. Unti-unting umaakyat ang usok na humahalo sa buhos ng ulan. Biglang nanginig ang kamay ni Louie habang nakahawak sa drawer nang mawala ang diary. Maya-maya pa ay nilinggan niya ang terrace kung saan ay may nakikita siyang kakaibang linawag. Lumapit siya at nabigla nang makitang nasa lapag si Zia, pinagmamasdan ng basurahan na may kung anong umaapoy sa loob. Pagsilip ay nasusunog na ang diary maging ang wedding pictures nilang dalawa ni Zia. Nasisiraan ka na ba? Hiyaw ni Louie at hindi nagdalawang isip na kunin ang diary kahit pa walang suot na protective gear. Mainit sa kamay at napapaso siya ngunit hindi alintana ni Louie basta lang may salba ang diary. Ngunit kalahati na lang ang natira. Binuklat niya upang suriin ngunit hindi niya inaasahang ang mababasang sulat sa loob na eksakto niyang nabuksan. Hinding-hindi ako magugustuhan ni Louie. Binalingan niya ng tingin si Zia na tulala pa rin. Bakit mo sinunog? Mahalaga to sa'yo. Hindi na ngayon, walang kabuhay-buhay na sagot ni Zia. Halata ang bakas ng pag-iyak sa mga mata. Matapos ay nanlilisik ang mga mata nagangat sa kanya ng tingin, lisa-isahin kung sunugin. Itapon o kung ano pang maisipan kong gawin sa mga bagay na magpapaalala saking ng tungkol sayo. Nakatitig lang si Louie nang umihip ang hangin. Dahil nabasa ng ulan ay nakaramdam siya ng lamig.
Kasing lamig ng pakikitungo ni Zia hanggang sa makaramdam siya ng kaunting takot. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Louie na sumasabay sa malakas na buhos ng ulan. Hindi niya maintindihan kung bakit, basta iyon lang ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Nanatili sila ng ganoon katagal hanggang sa dumating ang katulong na siyang magdadala ng sopas. Dahil sa ayos ng kwarto ay agad itong nagtawag ng kasamahan para panasan ang basang sahig. Ilang sandali pa ay tumayo si Zia at pumasok sa kwarto, nagpalit ng damit at saka nahiga sa kama. Samantalang nakakuyom ang kamay ni Louie na napabuntong hininga. Pagkaalis ng katulong ay saka siya naupo sa sofa. Gusto niya man bigyan ng space si Zia ay natatakot siya sa maaari nitong gawin sa oras na mapag-isa na lamang. Tanghali na nang magising si Zia. Nagdala ng pagkain ng katulong sa kwarto ngunit ayaw niyang kumain. Nang mga oras na iyon ay nasa study room si Louie, nagpapakalunod sa sigarilyo. Sa kanyang harapan ang sunog na diary at wedding photo na bagamat na isalba ay hindi na mababasa pang muli ng buo. Hindi inaasahang ang mga bagay na pinakaiingat-ingatan ni Zia noon ay hindi na nito kailangan pa. Sa manipis na usok mula sa sigarilyo ay tahimik na pinakatitigan ni Louie ang nasunog na bagay. Sa totoo lang ay pagod ang katawan niya dahil sa dinaranas na kondisyon ni Bea. Wala siyang matinong tulog at kahit gustuhin pa ay hindi naman siya makatulog sa labis na pag-iisip kay Zia. Lagi niyang iniisip ang sitwasyon nila ngayong mag-asawa. Kung tutuusin ay wala namang pinagkaiba o nabago sa dati nilang samahan kaya bakit ang hirap? Hirap na hirap siya. Nagi-guilty siya sa nangyari kay Bea at ito ang priority niya ngayon pero si Zia. Bukod sa gusto niyang angkinan ito at inisin si Patrick gamit ang asawa ay ano pa bang hinahanap niya? Ang tagal niyang hinahanap ang sagot pero hindi talaga matukoy kung ano. Maya-maya pa ay kumatok ang katulong sa pinto at saka lumapit. Sir, ang sabi po ni ma'am ay ayaw niyang kumain. Kagabi pa po walang laman ang tiyan niya, nag-aalala po kaming baka may mangyari ulit sa kanya at kagagaling lang po niya sa ospital, pahayag ng katulong. Wala namang sinayang na oras si Louie at mabilisang tinapos ang paninigarilyo. Sumakit bang muli ang tiyan niya? Hindi naman po, sir. Pero noong isang gabi ay alalang-alala po kami sa kanya. Halos mawalan po siya ng malay dahil sa sobrang sakit ng tiyan niya. Gusto nga po naming ipaalam sa inyo kaso wala, mabilis na natigilan ang katulong ng mapagtanto na muntik nang masabi ang hindi dapat. Hindi naman nag-react si Louie at nagtungo lang sa kusina para kunin ang panibagong pagkain para sa asawa. Pagpasok sa kwarto ay naabutan niyang nasa kama pa rin si Zia, mukhang natutulog pero alam niyang gising ito, hindi siya maaaring magkamali. Nilapag ni Louie ang bed tray sa tabi at maingat na naupo sa kama, tahimik na pinagmamasdan ng asawa. Ang mukha ni Zia ay nasa unan habang ang nakalugay na buhok ay nakakalat ngunit bahagyang mapapansin ang ilong nitong namumula. Sa palagay ni Louie ay kagagaling lang nito sa pag-iyak. Alam kong gising ka kaya bumangon ka na riyan, Zia. Kailangan mong kumain. Bahagyang gumalaw ang katawan ni Zia saka nagsalita, Louie, pwede ba tayong magpakatoto? Kung gusto mo lang akong paglaruan ay hindi ka na sana pa nagsayang ng laway sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. Hindi mo ba alam na sa tuwing nariring ko ang naglalambing mong boses ay nangingilabot ako? Masaya ka ba talagang lumubog ako? Matapos ay tiningnan si Louie sa mga mata. Panipik. Mahal kita. Minahal kita pero hindi na ngayon, ani Zia. Tila may kung anong naputol na ugat kay Louie at tuluyang naubos ang pasensya. Anong gusto mong mangyari? Ang makipag-divorce. Baka nakakalimutan mong nasa kulungan pa si Chris. Isang salita ko lang ay pwede kong bawiin lahat ng tulong ko maging ang contract kay Lawyer Torres. Nanigas naman sa pwesto si Zia. Kapansin-pansin pa nga ang pagkayem ng kamay. Kaya sa tingin ni Louie ay gusto talaga nitong kumawala at iwan siya. Pero hindi niya iyon hahayaan. Alam niya ang kahinaan ni Zia at iyon ay walang iba kundi ang kapatid nito. Nang mapansin na wala na itong balak magsalita ay saka lang siya kumalma. Matapos ay hinawakan ang balikat ni Zia para iharap. Muli, may luha na namang kumawala sa mga mata nito. Zia, ni minsan ay hindi ko inisip na paglaruan ka. Yung mga narinig mo sa ospital ay dahil lang sa gusto kong inisin ang Patrick na yon. Umiwas si Zia hanggang sa muli siyang talikuran. Ayoko nang marinig lahat ng sasabihin mo.
Hindi nagustuhan ni Louie ang sinabi ng asawa kaya marahas niya itong pinaharap sa kamahigpit na hinawakan ang dalawa nitong kamay. Tuldok. Matapos ay yumuko siya para halikan ito sa labi. Gaya ng inaasahan ay nagpumiglas si Zia ngunit hindi niya hinayaang makawala ito. Habang hawak sa isang kamay ang dalawa nitong kamay ay inumpisahan ni Louie na alisin ang sinturon. Nosaad ni Zia habang ipinapilang sa ibang direksyon ang ulo upang makawala sa halik. Wala naman talagang balak si Louie pero ngayong nagpupumiglas na ng gusto si Zia ay mas lalo niya itong gustong angkinan. Nang mga sandaling iyon ay para siyang baliw na nawawalan ng kontrol at nagpapadala sa sariling emosyon. You need to get pregnant, Anya. Hindi, ayoko. Hiyaw ni Zia at mas lalong nagpumiglas. Nairita si Louie sa gulo nito kaya marahas niyang hinawakan ang baba para iharap sa kanya at nang mahalikan ng maayos. May tumulong luha sa mga mata ni Zia at sa halip na tumigil ay mas lalo lang siyang nasiyahan sa nakikita. Gusto niya itong umiyak, magmakaawa bumalik sa dati at mahalin siyang muli.